Have you ever wondered how referral system happening in the Philippines? From primary, secondary, and tertiary care. Paano nga ba tayo nalilipat from one healthcare facility to another hanggang sa mapunta na tayo sa specialized hospital? Oo nga no. Pero paano nga ba nangyayari yun? May tamang proseso kasi sa referral system. Hindi basta-basta nililipat ang isang pasyente from one facility to another. Kaya ngayong araw, ipapakita namin sa inyo kung paano isinasagawa ang referral process and how proper communication and coordination can help to ensure the continuity of care. So tara, samahan niyo kami at panoorin kung paano nga ba nangyayari ang referral system dito sa Pilipinas. Good morning po, Doc. Ako po yung nanay ni Carlo. Gusto ko lang pong patignan yung anak ko kasi almost 2 weeks na po pong pabalik-balik yung lagnat niya. Napapansin ko rin po na lagi siyang pagod, mahina kumain. Sumasakit din po yung mga hita niya. Madali din po ba siyang magkapasa? Tapos, Doc, may nakikita po maliliit na red spots din po sa kanya. Ma'am, kailan niyo po unang napansin mo mga kapasa at blood spots? Around 2 weeks na po pa po, Doc. At lately, parang mas madalas na po siyang mahihina. Ngayon ko lang po siya nadala at wala naman po kami pang-agarang papagamot. Naawa nga po ako sa anak ko at 8 years old pa lang po yung anak ko, ganito na po yung nararanasan niya. Ganun po ba? Pero may nararamdaman ka ba ngayon? Po, Dok, parang ang sakit po lagi ng binti ko, tapos po parang lagi po akong pagod. Okay, Carlos, sasabihin mo na. Nurse Faith, pwede makikisuyo ako ng pag-check ng temperature niya at saka blood pressure. Your temperature is 38.1 degrees Celsius, so may lagnat ka. Your heart rate is 180 beats per minute. Nalabilis yung tibok ng puso mo. Yung paghinga mo naman is 24 beats per minute and your blood pressure is nothing over 80. Maputla ka rin, nakikita mo yung mga small red spots sa legs mo. Pati yung mga pasa sa arms mo. May kaunti yung pagdami ng influence mo sa legs. Dito po, Doc. Paano po yung Doc? Ano po ibig sabihin nun? Madala po ba ang kondisyon ng anak ko? Hindi ko naman masasabi ang final diagnosis mo. Pero based po sa condition niya, we will consider a possible hematologic disorder po, including active leukemia. Ganun po? Kailangan po natin siyang ma-evaluate first. Nurse Faith, yes po, Doc. Based on Carla's symptoms and physical findings, kailangan natin siyang i-refer sa Candelaria Provincial Hospital for further evaluation. Please prepare an urgent electronic referral to the EHR system. Noted po, Doc. Prepare ko na po yung referral na yan.
Doc, i-enter ko na po yung Carlos patient information, symptoms, vital signs, and yung physical finding based po sa assessment na kinomplete po natin kanina. Yes, include the persistent fever and enlarged lymph nodes. Also include the request laboratory test. Opo, Doc. I-request ko po yung CBC and peripheral blood smear. I-indicate ko na rin po yung suspected acute leukemia as a clinical impression po. Make sure everything is complete and accurate before submitting. Opo, Doc. I-review ko po yung information kapag po natapos. Okay na po, Doc. Okay, you may submit the referral now. Successfully submitted na po yung electronic referral sa Candelaria Provincial Hospital po. Thank you, Nurse Faith. Our process po daw. Bago po daw, ano pong gagawin namin? Saan po namin dadalhin si Carlo yung anak ko po? Ma'am, i-refer po namin si Carla sa Candelaria Provincial Hospital po for further evaluation and laboratory test. Nasabit na rin po ang referral and yung administrative transfer to RHU ambulance. Na, kailangan po ba talagang bilhin ako sa hospital? Natatakot po talaga ako. Ayan mo, kailangan talaga natin dalhin ko sa ospital para masuli ka naman. Huwag ka mag-alala, sasama na natin ng mama, ha? Paano po, Dok? Wala na po kami. Maraming salamat po, ha, Dr. Liso. Opo, ma'am. Ito po. Ingat po kayo. Oh, guys! Kita niyo yun? Nasa si Carlo sa primary care level at na-process na rin ang kanyang electronic referral. Ngayon, kailangan na niyang pumunta sa secondary care level para sa further evaluations at laboratory tests. So, let's continue and see what happened next. Good morning po. Good morning po, Doc. Good morning po, Doc. So, I received Carlos referral from Maunlad Rural Health Clinic. So, review ko lang po yung information. So, based po sa referral, si Carlos has been experiencing intermittent fever, progressive fatigue, poor appetite, leg pain, and ECPC. So, check ko lang po muna yung vital signs. Sige po, Doc. Ano? Check ba ulit yung vital signs ko? So, ang blood pressure po niya is 92/58 mmHg. Ang heart rate is 120 beats per minute. Ang respiratory rate is 24 beats per minute. And ang temperature po niya is 38.5 degrees Celsius. So, si Carlo po is still pale and febrile. I also noted na mild enlarged lymph nodes and possibly enlargement of the liver and spleen. So, ano po bang ibig sabihin nito? Ano pong gagawin natin? Ma'am, kailangan pa po ni Carlo na sumailalim sa further laboratory test and para po mas ma-evaluate po natin yung condition niya and para malaman po natin kung ano ba talaga yung condition niya. So, sa ngayon po, hindi pa po tayo makapagbigay ng final diagnosis. Sige po, mag-iintay po kami, ha? So, I'll request a CBC po with differential account and also sa peripheral blood smear. Sa CBC po, malalaman kung para po ma-check yung RBC niya, yung WBC, and also po yung platelets niya. And sa peripheral blood smear naman po is pwedeng malaman if may abnormal cells po sa kanyang dugo. Okay po, Doc. Sige po, gumaling lang po yung anak ko. Maraming salamat po talaga. Don't worry, ma'am. We will monitor naman po si Carlo while we wait po sa lab report. Ma'am, okay na po. So, ito po yung request. So, proceed naman po kayo sa laboratory. Thank you po, Doc. Salamat. Salamat po.
morning po. Ako po si Yuan, isa pong medtech. Ako po yung kukuha ng blood samples niya na nirequest po ni Dr. Edis po. Sakit po ba yan? May konting sakit ng bebe. Pero huwag kang mag-alala. Okay lang yan, anak. Sandali lang naman yun, ha? Ano po kaya ang buong pangalan ng bata, edad at birthday? Ang pangalan po ng anak ko ay Carlo M. Ang edad po niya ay 8 years old at ang birthday po niya ay January 21 to 2018. Sige po. Kukuha na po ako ng dugo, ha? Tutusok na po ako, ha? Tawa ka lang kay mama. 1, 2, 3. Hawak na lang po ng bola. Tapos na po. Yes, very, very good ka, Naku, critical ang result ng pasyente. Kailangan ko muna ito i-verify at ipaalam kay Dr. Erispe. Good morning po, Doc. This is Yuan from the laboratory. I need to report a critical laboratory result for Carlo M. His hemoglobin is 6.8 grams per deciliter, platelet count is 22 by 10 to 9 per liter, and WBC count is 68.0 by 10 to 9 per liter, with approximately 70% circulating blast. The peripheral blood smear also shows numerous blast-like cells. Thank you. I acknowledge the critical result. Can you repeat the critical values for confirmation? Yes, Doc. Hemoglobin is 6.8 grams per deciliter, platelet count is 22 by 10 to 9 per liter, WBC count is 68.0 by 10 to 9 per liter, and circulating blast is approximately 70%. Readback confirmed. Thank you for reporting the critical results. Please document the notification in the laboratory record. Yes po, Doc. I'll document the critical result notification. Ma'am, concerning po ang laboratory result ni Carlo. Ayon po sa results niya is may severe anemia po siya. So, ibig sabihin po, sobrang baba po ng kanyang hemoglobin. And mababa rin po ang kanyang platelet count na tinatawag naman po natin thrombocytopenia. And mataas din po ang kanyang WBC na can be marked as leukocytosis. At marami rin po circulating blood sa kanyang dugo. So, based po sa findings na ito is mataas po ang suspicion natin for acute leukemia. Most likely po ay acute lymphoblastic leukemia. Pero hindi pa naman po ito yung final diagnosis. Kailangan po natin ng mga specialized tests para makumpirma kung ano ba talaga yung kanyang sakit. Paano po gagawin namin, Doc? Kailangan po ba namin siyang dalhin sa ibang ospital? Opo, ma'am. Dahil sa severity ng laboratory test niya and madami pa po siyang circulating blast, kailangan po siyang ma-evaluate sa mga pediatric hematologist oncologist. Kaya kailangan po natin siyang dalhin sa mga hospital or sa mga specialized hospital na may mga hematology oncology services para mabigyan siya ng tamang pagsusuri and ng tamang management. Opo, Doc. Sige po, gagawin po namin kung anong kailangan para po kay Carlo. Okay po, ma'am. I'll prepare the referral and make sure na maayos ang transition niya to specialized facility. Nilipat tayo sa mas na hospital pa. Nakapag-ipon naman tayo ng almost 2 weeks. Siguro kaya naman natin yun. Tsaka may PhilHealth naman na nalalapitan. No? Maraming salamat po sa inyo, ha? Paano? Sasamahan mo naman ako, di ba? Oo naman, anak. Alam mo namang pinag-ipunan natin ng kauntian nito. Kaya medyo natagalan bago kita madala dito. Paano po, Doc? Paalis na po kami. Lilipat na po kami ng ibang hospital. Mag-ingat po kayo and we will make sure po na maayos ang transfer ni Carlo sa specialized hospital. Kita niyo yun, guys. Na-perform ng laboratory test kay Carlos sa secondary care level. Pero kailangan pa ng specialized evaluation and further testing para makumpirma ang diagnosis. Dahil dito, kailangan siyang i-refer sa tertiary care level for specialized hematology oncology care.
So tara, samahan niyo ako tignan kung ano ang susunod na mangyayari kay Carlo. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, Doc. Good afternoon po. Na-review ko na po ang referral ni Carlo from Candelaria Provincial Hospital. Pati na rin po ang kanyang laboratory result. Based po sa kanyang findings, mataas po ang kanyang suspicion for acute leukemia. Pero kailangan pa rin po natin mag-undergo ng specialized test para ma-confirm natin ang diagnosis at malaman kung anong type ng leukemia ito. Paano po yung Doc? Ano po ang next test na kailangan niya po? Magpa-perform po tayo ng bone marrow aspiration at flow cytometry. Sa bone marrow aspiration po, kukuha po tayo ng maliit na sample ng bone marrow para direktang ma-explain kung may abnormal cell doon. While sa flow cytometry naman po, ay tutulong para malaman kung anong type at lineage ng abnormal cell ang nakikita natin. Masakit po ba yun, Doc? Kakayanin po kaya yun ng anak ko? May konting discomfort po, ma'am, pero bibigyan naman po natin si Carlo ng appropriate pain control and anesthesia para maging comfortable siya habang ginagawa ang procedure. Sige po, Doc. Kayo na po bahala sa anak ko. Gawin niyo po sana yung makakaya niyo kasi almost mula umaga na po kami ni Carlo na nagpapatingin po sa kanya hanggang sa dinala na po kami hanggang dito. Sana po magawa niyo po yung makakaya niyo po para sa anak ko po. Rest assured, ma'am, gagawin po namin lahat ng aming makakaya. I-explain namin po sa inyo ang procedure bago ito gawin. At aalagaan naman po namin si Carlo throughout the process. Thank you po, Doc. Ma'am, na-review ko na po ang result ng bone marrow aspiration at flow cytometry ni Carlo. Sa bone marrow aspiration, nakita po na hypercellular ang bone marrow at approximately 85% ng cell ay lymphoblast, which is our abnormal immature cell. Sa flow cytometry naman po, positive po ang abnormal cell for TDP, CD10, CD19, and CD17A. Ibig sabihin, ang mga abnormal cell ay consistent with precursor B-cell lineage. Doc, ibig sabihin po ba, leukemia talaga siya? Opo, ma'am. Based po sa bone marrow aspiration at flow cytometry results, consistent po ang findings with precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia or B-cell all. Makakatulong po ang result na ito para matukoy ang specific type ng leukemia at para makapagplano kami ng tamang treatment para kay Carlo. Doc, magaling pa po ba? We will take care of you, Carlo. May specialized treatment kang matatanggap at mamamonitor ka ng mabuti ng aming hematology and quality team. Maraming salamat po talaga, Doc, ha? Salamat din po sa pag-explain niyo sa amin. Walang anuman po, ma'am. Ipapaliwanag po namin sa inyo ang mga susunod na step at treatment plan para kay Carlo. Narinig ko yun. Magaling ka din, ha? Yung mga matong treatment, may available pa ba ng mga ring? Kasi na lang pa ng mga requirements niya. Thank you. Ma'am, kailangan po munang ma-admit si Carlo for specialized hematology oncology treatment. Bibigyan po siya ng supportive care as needed, including transfusion support, infection assessment, and close monitoring for possible tumor disease syndrome. Babantayan din po natin closely ang kanyang uric acid level, which is currently 8.5 mg/dl. Sige po, Doc. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo at pag-explain po ulit sa amin. Kasi, Doc, mula umaga na po kasi inasikaso namin yung ng anak ko eh. Tapos dito po kami dinala. Sana po talaga magawa niyo po yung makakaya niyo para maasikaso po at mapagaling po yung anak ko.
Walang anuman po ma'am, patuloy po namin i-monitor si Carlo at ipapaliwanag po namin sa inyo ang kanyang treatment plan at yung mga susunod na steps. As you can see guys, Carlo was eventually diagnosed with acute leukemia. But his case shows us how important the proper referral system is in making sure that patients receive the right care at the right level. From primary care to secondary and tertiary care, every step requires proper assessment and documentation. Their communication of clinical findings and laboratory results also helps ensure continuity of care. And with proper coordination, patient can be referred to the facility that can provide the specialized care they need. This case also shows how electronic health records can help organize and communicate important patient information. Through timely referral and proper documentation, we can help provide safer and more efficient patient care. And that concludes our demonstration of the Philippine Healthcare Referral System. Thank you for watching! Sana may natutunan